Kasama natin ngayon teammate si Brian Paundo, ang idol natin sa PBA, ang former PBA player na si Brian Paundo. Good morning, sir. Good morning. At we're very happy na nakapunta ka this morning. Yes. Sir, unahin natin, we want to talk about yung camp, basketball camp na ipa-facilitate mo. Tell us more about it. Yes, in-invite po namin yung mga kabataan sa gaganapin this coming January na yung Big Man Skills. Kasama ko si Jeff Chan. Sana may-share namin yung knowledge namin about basketball para sa mga kabataan para mas ma-enhance pa yung talent nila at mas mag-grow pa sila as a player. So, Sir, si Sir Jeff, focusing on shooting skills, ikaw, ano yung magiging focus mo? sa akin is more on big man, siguro yung modern bigs na siguro kasi para makapag-compete na tayo sa International stage, international. Tama yan. Pero speaking of modern big man skills natin, anong klase ba yung ano natin? Ano bang kaibahan nun? Pwede mo ba ibahagi sa amin? Dati Right. kasi is more on post player lang tayo. Ngayon kasi na-stretch na yung yung skills ng big man na tumitira na sa labas. Like example natin si Papa Ray Hugnatan. Kasi before more on post lang siya. Yes, si And Papa then Ray. nagtagal yung yung karera niya sa pagbabasketball niya dahil na-stretch niya yung laruan niya. Pero ano ba, pwede niyo po ma-explain ang ibig sabihin ng post player sa mga hindi mahilig sa basketball? Post player to modern big man. Ang mga post player natin like Junmar kasi malaki siya siguro. Yes, pwede. Yung mga stretch 4 natin, stretch big man natin like sila Japet. Japet, tumitira ng Japet, tres. So, yes. Troy. Kasi bihira lang yung natin, yung mga big na. big man na tumitira sa tres. Pero ikaw po, paano mo i-classify yung skill mo? Sa akin ako kasi legit na 4 dati nung naglaro pa ako. Okay. Siguro para may maituro ako sana na mas magaling ng times 10 na yung paglalaro ko dati. Kaya yun yung yung ituturo ko sa mga kabataan. At yun naman talaga yung mahalaga. No? Ituro natin yung knowledge natin na nakuha natin throughout the years. No? So, Nagawa mo na ba to dati? Like holding a basketball camp, teaching kids on the different basketball skills? Yes, kami, nagki-clinic kami like sa ibang province na ini-invite kami na maglaro and then after maglaro, mag-clinic. Sa totoo lang, this is my first time na sa camp talaga. Pero sa mga clinic, marami na rin na. Ano yung naging motivation mo para mag-push na magturo sa ganitong basketball camp? Ang naging motivation ko is para mabigyan ng chance yung ibang bata na makapaglaro. Para mas more on maggamit nila para matulungan para sa dream nila at saka maano sa academics nila. Mag-ano sila sa school, maging varsity sila. Ayun. Na may balance, no? Yung paglalaro at saka studies. yes. Pero Bray, sabi mo nga kanina, no, na may mga basketball clinics na kayo na naisagawa before at mga naturuang bata. Pero para sa'yo, as a former PBA player and active player pa rin hanggang ngayon, anong masasabi mo sa, yun nga, no, nagtuturo ka sa mga bata ngayon, na-share mo yung knowledge, anong pakiramdam ba bilang former PBA player? Former PBA is yung pakiramdam na sana may makita nga ako na kagaya ko or maging Junmar, like yung mga matataas na players. Na yun, na pag nangyari yun, isa ako sa masaya kasi ako yung naging parte ng tawag nito, karera nila, na nag-uumpisa pa lang sila. How do you see yourself? Are you more of a trainer or are you more of a coach? Kasi di ba may mga atleta na kaya nilang magturo pero hindi nila kayang mag-coach? For now, siguro trainer lang muna kasi parang stepping stone to become a good coach or someday na sana. Kasi tapos na siguro yung kasi nagkakaedad naman na. So kailangan i-share naman siguro, it's about time naman siguro na i-share na natin yung knowledge natin yung about basketball. Actually, maganda yun. Pero talking about National Basketball League, no, anong update natin ngayon sa isang Brian Paundo?
dito sa liga na to? As of now, nagpahinga ako ng konti kasi may inaayos ako. Pero looking forward this coming MPBL siguro, I'm trying na maglaro ulit. Ay, nabanggit mo na yung MPBL. Pag-usapan natin yung basketball yes. journey mo from PBA to MPBL. Una muna tayo sa PBA. If we will look back, mag-reminisce tayo ng kaunti sa iyong naging journey sa PBA. Ano ba yung pagkakaiba nung experience mo kung ikukumpara mo sa MPBL? Yung experience ko sa PBA is up and down, parang roller coaster na magagamit, minsan hindi. Tapos ayun, yung ano ko. Anong difference naman nung pumunta ka sa MPBL? Sa MPBL, mas more on playing time. Unlike sa PBA, siguro mas mataas ng yung PBA yung competition nila. Ngayon naman, nakailang season na rin kasi yung MPBL. Kung tama ang aking memory, nagbulakan Kuyas ka. Yes, Tama? First team mo. Natatandaan ko pa noon. And paano mo ba naibahagi or na-share sa team or sa teammates mo yung mga experiences mo? Although parehong pro basketball na to. Yung experience ko, like, sharing sa mga younger, na ganito yung gagawin mo, dapat more on yung To inspire, ano? to inspire, tapos yung pag medyo nas pagsabihan ng coach, yung player dapat wag kang magtampo. Kasi yun yung gusto ng coach is to improve to mas lalong gumaling pa yung player. Nabanggit mo din yung playing time. Malaki yung difference from PBA to MPBL. At hindi lang sa isang league na makikita mo yung mga teams na malalim yung roster. Yes. So paano mo naman sinasabi sa mga teammates or sa mga bata ngayon na, alam mo yun, yung quality minutes hindi ka man nabibigyan, what should they feel about it? Yung playing time is to earn. Tawag ito mas more on hindi dapat mag-stop doon, magamit ka man or hindi. Dapat mas lalo mo pang pag-igihan. Pero Bri, tanong ko lang din, no, yung dun sa MPBL stint natin, anong masasabi mo dito outside PBA, nakakapaglaro pa rin tayo, na ipagpapatuloy pa rin natin yung karera natin sa basketball? Anong feeling ng ganun? Siyempre, masarap pa rin. Siyempre, hindi mawawala yun eh. Nabanggit mo magbabalik MPBL ka. Yes. At marami din na former PBA na nabibigyan pa rin na pagkakataon makapaglaro. Nabanggit mo din na medyo nagkakaedad ka na. Pero paano mo na maintain yung physical condition mo in preparation for the next pro league? Siguro more on diet. Dahil Kasi kailangan natin mag-diet talaga. Tsaka training, dapat everyday. Dapat. Hindi mo dapat kinakaligtan or what. Sa ngayon ba, pwede mo ba ibahagi sa amin, Bri, kung sino-sino yung mga paborito mong mga teammates? Siyempre, alam natin, meron tayong mga former PBA players na naglalaro dyan. Pero dito, ano ba, may mga teammates ka ba na paborito or mga Tropa mo dyan. Oo, Siyempre, yung mga sinasabi nilang mga tir-tir gang. Tir-tir gang? Anong ibig sabihin nun? Sabi nila na makasabihan ng mga tira-tira gang. Ngayon, okay. sabihan lang. Yung kahit kanin lamig na sinasabi, kakainin. Ganun, no? Sino to mga players? Sino yan? Sila, nung nasa Meralco ako, sila Papare, Ugnatan, sila John Periols, sila Joseph Sidoripa, Mga classic. Bono, Okay. sila Newsam. Oh, naglalaro pa si Ken Bono at saka si Yes, Hugnatan oo. sa Yes, MPBL. yes. Magkikita pala kayo Oh, doon. sana hoping na magkikita kami ulit. Parang Mga classics yan, ano? Pero, Bri, gusto ko rin itanong sa'yo, no? Marami tayong mga tanong, pero sino ba yung naaalala mo before, nung PBA ka pa, nasa PBA ka pa, sino yung mga naaalala mong kinaayawan mong bantayan? pinakaayaw bantayan siguro si Kuya RDO. Ranidel. Oo, Ranidel kasi ang galing ni Kuya Ranidel. At saka si Paparey Ugnatan. Yun.
Kaya Kasi naman galing pala. left and right si Papa Ray. Oo. Oo, nung time na yun. Tama. Hindi naman challenges. Ano yung mga hindi mo makakalimutan na, let's say, memories or games or experiences mo as a pro player during PBA? Ano kaya? Yung mga pinaka-memorable para sa'yo, yung mga hindi mo makakalimutan. Siguro yung yung hindi ko magpasok at saka, yun kasi yung nakatatak sa akin, yung hindi ako na-draft. What And year? then, What year ito? 09. Yun 09. yung nakatatak. And then, hindi ko siya nilet go ka. Talagang kinuha ko pa rin siya. Kaya, nandito ako ngayon para Paano mo siya kinuha? Nag-tryouts ako. Okay. Nag-tryouts ako. Kaya nandito ako ngayon para to inspire na kasi hindi naman lahat madali yung yung karera ng basketball eh. Parang ganoon. Kung ano yung mga gifted talaga, then okay. Oo, mas Pero madali. mas madali. Pero mas marami kasi yung hindi eh. Kaya kailangan i-train, Talagang you work your way up talaga, no? Kasi hindi ganun kadali. Nung time namin kasi nung time namin is 16 lang yata ang kinuha. Sa taas ng competition ngayon, and sinasabi mo hindi ganun kadali na makapunta sa PBA. So ano ba dapat yung masasabi mo or maia-advise mo sa mga players na alam mo yun, they are really hoping na makatungtong dun sa PBA? Siguro sa mga players muna na nakuha. So, kailangan nilang i-earn pa rin kahit alam nilang na-drop sila or what. Kailangan nilang i-earn. Tsaka kailangan nilang pag-igihin. Kasi dati kasi yung time namin may nakukuha tapos hindi nakakasign. Okay. Kami naman mga undrafted, siyempre kailangan namin pumunta naman sa spot nila. So, kailangan namin mas more on training, mas more on aggressive kami para makatungtong doon. Kasi, It's a healthy competition, yes. no? Oo. Pero, Bray, gusto rin namin itanong, no, about dito, kasi speaking of big man, no, pag-usapan natin yung mga papasok na big man dito sa PBA. Talking about Justin Baltasar, anong masasabi mo dito na na-draft siya ngayong PBA season? Anong masasabi mo sa pagkakapasok nito ni Justin Baltasar? Siguro, magiging superstar din siya. Like siguro, the next Junmar Pardo. Kasi si Justin, tangkad, magaling mag-dribble, may tira sa labas, pwede siyang tumira sa 3 points. Ayun. Ayun, no? Partner, no? Ganong level, no? Na mga parang next na Junmar Fajardo, ibig sabihin, pwede nating sandalan sa isang team, no? Tingin mo ba, nadala niya yung Pampanga sa MPBL back-to-back championships. And if I'm not mistaken, 2 seasons ago, half of their games, siya yung best player. Do you think hinug na siya para sa PBA? Yes, kasi marami ring bigs na maayos sa MPBL. At the same time, nakapaglaro na rin yata ng Korea ba yan? Yes. Yes, siguro yun din yung experience niya to play in a PBA. Tsaka maganda yung nilalaro niya ngayon na medyo nakukuha niya na yung yung rhythm niya. Pero speaking of pa rin, no, syempre as a former PBA player din, kanina napag-usapan namin si Jan Amores. Para sa'yo, bilang kuya rin, no, ni Jan Amores, and syempre nakita naman natin, magsisimula pa lang si Jan Amores sa PBA. Anong masasabi mo dito sa sa nangyaring insidente kay Jan Amores at doon sa karera niya? Yung nangyari doon, sana mas more on yung patient niya, yung tempered niya. Kasi mahirap kasi basketball. Oo. Sobrang late lang. Sobrang late lang yung mundo namin Sana pag makabalik man siya or makabalik siya, sana mas more on hindi na siya mainitin yung ulo. Tama. Kasi madali siyang pikunin sikuhin lang siya or what, gaganti na. Pero Follow-up question lang. Oo, sige. Yung sa inyo, nabanggit mo nga na as a player, minsan talaga yung temper ninyo, hindi ganon kadaling makontrol. Pero nung naglalaro ka,
Like, madali ka bang maasar? Paano mo nakocompose yung sarili mo sa mga ganong sitwasyon? Oo, madali rin akong maasar like kung naglalaro. Sabi ko, ngayon na nga lang ako maglalaro, tapos sisirain ko pa yung ano ko. So, more on focus na lang ako sa game. Actually, tama yun, partner, no? Kasi pag player ka talagang sa basketball, alam mo naman, pisikalan. At saka it's a mind game, di ba? Mind games talaga yung basketball. Tsaka lalo noon, sa panahon nila, Parang Brian, no blood, no foul that time. Yun talaga. Diba? So, ayun, maganda yung ganong klaseng mindset na sana ayusin ng mga bagong henerasyon ng mga players ngayon. Sayang siya kasi magaling na bata. Saka may playing time siya. May playing time time siya. But ngayon naman lipat naman tayo, you will be holding a clinic, kumbaga magtuturo ka na. Pag-usapan na naman natin, coaches. Yes. Ano naman ang masasabi mo tungkol sa coaching ni Danny Ay? Nag-abot pa kami ni Kuya D.I. Nag-abot kami sa Petron that time. Siguro, yung pagko-coach ni Lakay is walang magiging Junmar siguro kung hindi niya hinawakan si Junmar that time. Kasi parang shinare ni D.I. yung knowledge niya. Then na-adapt naman ni Junmar kasi si Junmar sobrang napakabait na player. Parang no hate talaga. At matrip din at player, no? Ang hilig man trip eh. Ngayon naman, they are working together, di ba? In one team, Balti at saka si Coach Danny Ay. Ano sa tingin mo yung magiging maitutulong ni Coach Danny Ay kay Balti? Sobrang laking factor ni Kuya D.I. Siguro may nagawa siyang Junmar. Siguro next level naman isang Justin Baltasar na dominante sa loob. Kayang maglaro ng labas. So, yun, magandang competition sa kanya. At saka, sobrang laking factor ni Kuya D.I. kay Balti, Justin. Last na. May message ka ba sa lahat ng mga bata or athletes, young athletes, na una, they want to pursue playing basketball. Pangalawa, pwede ka nang mag-invite for your upcoming big man basketball. Sa mga bata dyan, sana makatulong yung pagiging clinic namin ni Jeff Chance at ay hinikayat namin mga bata para sa bigger picture or sa makuha yung dream nila. Ayan. So, maraming salamat. Meron pa ba? Meron ka bang gusto pang sabihin or message? Yes, kay Ma'am Rose, sobrang thankful kasi gumawa siya ng organization ng ganito like sa NBL na maturuan yung mga bata to inspire them na maglaro para sa future nila. Kasi pwede silang maglaro sa kumbaga stepping stone nila para makuha nila yung dream nila. Kung di man sa basketball, sa good life, sa academics. Okay. Well, syempre, alam mo, excited din ako sa magiging camp mo, Brian. At syempre sa ating mga teammates. Abangan nyo. At I will be very excited. Huwag na kayong dalawang isip na sumali at mag-register sa camp na to. Si Jeff Chan, Brian Paundong, mga kasama ninyo. Thank you so much for Thank you so much. spending this time Sobrang para sa salamat atin. sa pag-invita po.